inyong lahat. Tayo ay nagsama-sama na namang muli sa umagang ito. Halina't tayo ay umawit. Samahan niyo ko ha. Awitin natin ang Arky Arky. The Lord told Noah there's gonna be a floody, floody. Lord told Noah there's gonna be a floody, floody. Get those children out of the mighty, mighty children of the Lord. So rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Children of the Lord. The animals, they came in by twosies, twosies. Animals, the animals, they came in by twosies, twosies. Elephants and kangaroos, roosies, children of the Lord. So rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Children of the Lord. It rained and poured for 40 daisies, daisies. Rained and poured for 40 daisies, daisies. Almost drove those animals crazy, crazy. Children of the Lord. The sun came out and dried up the landy, landy. Sun came out and dried up the landy, landy. Everything was fine and dandy, dandy. Children of the Lord. So rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Children of the Lord. So rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Rise and shine and give God the glory, glory. Children of the Lord. Good morning, kids! Welcome to our Sunday School. So, araw na naman ng linggo. Magsama-sama tayo para tayo ay matuto. Ayan. Sino ang nag-Sunday School last week? Taas nga ang kamay. Very good! Ang galing! Kung naaalala ninyo, ano ang title ng lesson natin noong nakaraang linggo? God corrects people from the book of Genesis 4 verses 1 to 16. Very good, Atasha! Tungkol kanino naman ang kwento? Tungkol po kay Cain at Abel. Ang galing! Very good, Nathan! Sino ba si Cain at sino si Abel? At magkaano-ano kaya sila? Si Abel po ay mapagbigay, maunawang respeto at mapagmahal. Si Cain naman po ay kabaliktaran ni Abel. At sila po ay magkapatid. Tama, Moises! Ano ba yung nangyari sa kwento? Nainggit si Cain kay Abel. Dahil sa inggit ni Cain, pinatay niya si Abel. Sa ginawa ni Cain, siya ay pinarusahan ng Diyos upang matuto at malamang mali ang ginawa niya sa kapatid. Thank you, Sedi. Ang galing talaga ninyo. Ano naman ang natutunan ninyo last Sunday? Gumawa po ng mabuti sa kapwa. Sa bawat gagawin natin ay may katumbas na parusa o reward. Tama! Ano pa? Meron pa ba? Gusto ng Diyos na maging mabuti tayo sa ating mga kapwa. Humingi po tayo ng tawad sa taong nasaktan natin at humingi po tayo ng tawad sa Diyos. Tinatama ng Diyos ang bawat maling ginagawa natin. Very good, children. Napakadami ninyong natutunan, ano? So, ano naman ang ating memory verse? Proverbs chapter 3 verses 11 to 12.
My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent his rebuke, because the Lord disciplines those he loves. Yehey! Ang galing talaga. Very good kayo, mga bata. Ngayon naman, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa pantay-pantay na trato ng Diyos. O God treats everyone fairly. Mula sa Aklat ng Genesis, chapter 6, verse 5 hanggang chapter 7, verse 25. Oops! Diyan lang kayo. Magsama-sama muli tayong makinig at matuto sa araw na ito. Good morning mga bata. Tayo ngayon ay nasa panahon na ng pananalangin. I fold my hands, I close my eyes, I bow my head, and then I pray. Jesus, salamat po sa umagang ito na binigay mo sa amin. Kami po, Panginoon, ay nakahanda ng mag-aral ng iyong mga salita. Handa na kaming makinig ng kwento, gumawa ng mga art activity, at gayon din naman umawit at mag-memory verse. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lalo kaming maging matalino sa iyong mga salita dahil ito po ang nais mo sa bawat mga bata. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang hudyat na ang mga sasakyang pandagat ay paparating na o kaya naman ay papaalis na. Tingnan natin kung sino-sino sila. Hello! Natatandaan niyo pa ba ako? Ako si Titanic, ang isa sa pinakamaganda at pinakasosyal na barko. Napakaganda rin ng aking disenyo. Oh, di ba? Kitang-kita niyo naman. Sinong hindi magtatangka na ako ay kanilang masakyan? Titanic, oo nga. Napakalaki at napakaganda mo. Subalit, nakalimutan mo na ba nung araw na ikaw ay tumaong, ay ang araw din na ikaw ay nawala dahil ikaw ay bumangga sa nebe at pagkalipas ng ilang oras ay lumubog. Ako si Super Ferry, ang barkong tiyak na matibay at mas matagal ang serbisyo. Hindi ba't mas mainam ang barkong matagal o mahaba ang pakinabang? Kaya nga ang sabi ko, sakay na. Hay nako. Manahimik nga kayong dalawa. Ano naman ang laban nyo sa tubig kung malakas ang unos? Kung lulubog din naman kayo at hindi na makakaahon pa. Bakit hindi nyo ako gayahin? Ang husay sa paglubog at sisid sa tubig ang higit na kailangan ng isang sasakyang pandagat upang siya ay hindi lumubog. Wala kayong sinabi sa kakayahan ko. Aba, andito na ako. Tugo, ang barkong laging handang dumamay sa inyo at ready to go. At your service sa mga bagahe na ipapadala sa inyo. Si Bangka! Nahihiya ako sa inyo sapagkat ang lalaki niyong lahat at hindi ko kayang marating ang inyong mga napupuntahan. Subalit, nais kong sabihin sa inyo na ako na isang munting bangka ay may pakinabang din. Ako ang sinakyan ni Jesus sa kanyang paglalakbay. Ako rin ang sinakyan niya nang pahintuin niya ang napakalakas na unos sa dagat ng Galilea. Ganun pa man, ay hindi ko sasabihin na ako ang pinakamahusay sa lahat sapagkat batid ko ang isang sasakyang pandagat na nagawa ng isang mabuting tao at mula sa patnubay at karunungan ng Diyos. Ito ang arko ni Noe. Natitiyak ko na siya ay matibay, napakalaki at pinakasinaunang sasakyang pandagat. Ito na siya at paparating na. Magandang araw, arko ni Noe.
Totoo ba ang sinasabi ng aming kaibigan na si Bangka na ginawa ka sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos? Maaari mo bang ikwento ang mga pangyayari noon bago ko ihatid ang aking mga bagahe? Karangalan ko na ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Narito, makinig kayo. Maraming panahon ang lumipas at dumami ang tao sa daigdig. Sa pagdami nila ay lumaganap din ang kasamaan sapagkat sila'y lumimot at tumalikod sa Diyos. Sila'y nagsasakitan at hindi nila mahal ang isa't isa. Marami ang madadamot, gahaman sa pera, sakim at makasarili. Sila rin ay nagpapatayan. Isang tao lamang ang kalugod-lugod sa Diyos. Siya ay si Noe. Siya ay may 3 anak na lalaki. At sila rin ay lumaking masunurin kay Noe at kumikilala sa Diyos. Isang gabi ay hindi makatulog si Noe at meron siyang kakaibang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag, kaya lumabas siya ng bahay upang pagmasdan ang mga bituin sa langit. Ano ito? Panginoon, ikaw po ba ito? Oo, Noe. Ako ito. Makinig ka sa sasabihin ko sa iyo. Ang mga tao'y sukdulan na sa kasamaan, kaya pupuksain ko silang lahat. Mga halaman, hayop, at lahat ng nasa daigdig. Nakakagilalas ito! Huwag kang matakot, Noe. Ilanligtas kita at ang iyong buong sambahayan. Naibig kong gumawa ka ng isang malaking barko na tatawaging Arko. At doon kayo mananatili ng iyong pamilya at ng pares ng mga hayop na isasakay mo upang makapagsimulang muli ang lahat ng may buhay sa daigdig. Agad na pumasok ng bahay si Noe at ginising ang kanyang 3 anak na sina Shem, Cam at Japhet. Umalis sila at naghanap ng kanilang mga kailangan. Sila ay nakita rin ng mga tao sa daan at sila'y pinagtawanan. Gagawa kami ng arko. Yan ang utos ng Diyos. Nasisiraan ka na! Ha 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 ha! Nagpatuloy sina Noe sa pagkilos. Pumunta sila sa kakahuyan upang pumili ng pinakamahusay na kahoy na kanilang gagamitin. Pumili ka ng mainam na kahoy. Gawin mo itong 450 galampakan ng haba, 45 galampakan ng luwang, at 45 galampakan ng taas. Pahiran mo ang labas at loob nito ng alkatran. Gawin mo 3 palapag ang daon at lagyan mo ng bintana sa paligid, 1 talampakan at kalahati mula sa dulo ng akin. Lagyan mo ng pintuan ang pagiran. Natapos nga nila ang arko at ito'y nakita ng mga tao. Nasaan ang matandang lalaking nasisiraan ng ulo, naggagawa daw ng arko? Hindi nasisiraan ng ulo ang aking ama. Bakit hindi? Bakit siya gumawa ng arko sa lupain na kahit kailan ay hindi dinatnan ng ulan? Sinabi ng Diyos na pupuksain niya ang mga tao at babaha sa daigdig. Ama! Mas mabuting babalaan natin sila. Nasisiraan ka na talaga ng ulo, Noe. Tara na, umalis na tayo dito. Huwag nating pakinggan ang matandang ito. Umalis nga ang mga tao at maya-maya pa ay dumating ang mga hayop. Tigi 1 pares, 1 babae at 1 lalaki ng lahat ng uri. Lubos na natuwa si Noe sapagkat nakahanda na ang mga hayop na isasakay nila sa arko at kahit ang mga maiilap na hayop ay pawang mababait at silang lahat ay magkakaibigan. Noe, dumating na ang panahon. Sumakay na
na kayo sa arko at pababagsakin ko na ang ulan at pababagsakin ko ang buong daigdig. Sinunod nila ang Diyos at silang lahat ay pumasok sa loob ng arko. At nang matiyak na ang lahat ay nakapasok na, ay isinarado ni Yahweh ang pinto ng arko at walang sino man ang makapagbubukas nito. Mas lumakas pa ang hangin at bumuhos na ang napakalakas na ulan. Nabuksan din ang mga lagusan ng tubig at unti-unti nang tumaas ang tubig at dumaong ang arko. Sa loob ng 40 araw at 40 gabi ay umulan ng umulan at bumaha ng bumaha sa buong daigdig. Si Noe at ang buo niyang pamilya lamang ang nakaligtas sa baha at ang mga hayop na sakay ng arko. Wow! Ang galing! Napakamapangyarihan talaga ng Diyos. Tunay nga na ang Diyos ay matuwid. Mga bata, naibigan niyo ba ang ating kwento at ang ating mga kaibigang sasakyang pandagat ngayon? Kung ganon, ay babalikan natin ang ating kwento at meron akong mga tanong na itatanong sa inyo. Una, sino ang pinakabida sa ating kwento na napanood? Tama, siya ay si Noe at kilala siya bilang isang mabuting tao at noong panahon niya ay isa lamang siya na napili ng Diyos dahil sa kanyang kabutihan. Ang pangalawa kong tanong, ilan ang anak ni Noe? 1, 2, 3? Tama! 3 ang anak ni Noe at silang lahat ay lalaki. Ang pangalan nila ay si Shem, Ham, at Japhet. Pangatlo kong katanungan, ano ang iniutos ng Diyos kay Noe? Tama na naman! Inutusan siya ng Diyos na gumawa ng isang malaking arko sapagkat nais ng Diyos na lipulin ang lahat ng nasa mundo. Itinuturo ng ating aralin ngayon na God treats everyone fairly, na ang kanyang pagtingin sa atin at pagmamahal ay pantay-pantay. Wala siyang favorite. Nakikita niya kung ikaw ay mabuti katulad ni Noe o masama katulad ng mga taong nalunod sa baha. Ang Diyos ay matuwid at siya ay Diyos ng katarungan, God of justice. Kung tayo ay masunurin sa Kanya at kalugod-lugod, tayo ay Kanyang pagpapalain. Subalit, kung iibigin natin na manatili o magpatuloy sa paggawa ng masama, ay tiyak na tayo ay makatatanggap ng kaparusahan. Minsan nang nagalit ang Diyos sa tao, ang pagiging sakim, makasarili, madamot, at marami pang masasamang ugali at gawi ay ayaw ng Diyos. Gawin nating masaya ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Gawin nating masaya ang Diyos sa ating buhay upang tayo ay maging masaya rin. Remember, children, you can make God smile when you remain in Him and obey His commandments. Hanggang sa muling pagkikita! Good morning, children. Our memory verse for today is taken from the book of Psalms 145 verse 17. And it says, "The Lord is righteous in all His ways and kind in all His works." Psalms 145 verse 17. Okay? Again, the Lord is righteous in all His ways and kind in all His works. Psalms 145 verse 17. Okay? This time, basahin natin and itry natin na ma-memorize
siya. Okay? The Lord is righteous in all His ways and kind in all His works. Psalms 145 verse 17. Okay, this time, wala tayong titingnan Try natin. Ready, set, go. The Lord is righteous in all His ways and kind in all His works. Psalms 145 verse 17. Okay. This time, Angela and kids, isusupply natin yung missing word sa mga initial letter ng ating memory verse. Okay? Halimbawa, okay. The letter is T. Ano yung word natin? The first word? Da. Okay, da. Okay, Angela, go. Lord is righteous in all His ways and kind in all His works. Okay? Ano yon? Psalms 145 verse 17. 145 verse 17. Okay, for the last time, kids, let us recite our today's memory verse. The Lord is righteous in all His ways and kind in all His works. Psalms 145 verse 17. Thank you, children. Memorize na natin Bye! Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo para sa ating art activity ngayong umagang ito? Kung ganon, tara, mag-aral na tayo. Ang gagawin natin ngayong araw ay ang Noah's Ark na pen holder. So, ito yung gagawin natin ngayong umaga. Siyempre, kailangan natin ng mga cardboards para sa paggawa natin ng Noah's Ark. Kailangan din natin ng mga scotch tapes, double-sided, glue, crayons, gunting. Siyempre mga bata, sa paggamit ng gunting, kailangan ang paggabay ng mga nakakatanda sa atin para hindi tayo mapahamak. At naghanda rin ako ng picture ni Noah at iba't ibang pictures ng mga animals na gagamitin natin para sa ating ark. Simulan na natin. Una, sa ating board, kailangan natin i-trace ang ating ark. Ito. Kailangan na natin itong gupitin. Muli, mag-ingat sa paggamit ng gunting mga bata, humingi ng tulong sa mga nakakatanda sa atin. Ayun, kinulayan ko na rin yung bubong ng arko ni Noah gamit ang brown crayon. Lagyan natin ng konting kulay. Siyempre, gumawa pa rin ako ng isang pattern para dun sa unahan. Meron na rin akong ready-made. Eto. Ayan. At sinulatan ko na rin siya ng I can obey. Kasi diba si Noah, nag-obey siya sa Diyos. So, kailangan ito na ito at itong isang ito. So, paano ito natin gagawin na katulad dito? Kailangan meron siyang box dito sa pagitan. So, para magkaroon ng box, sa pamamagitan din ng cardboards, ito yung gagamitin natin na pattern para makabuo tayo ng box. Dikit ito, kailangan natin ng mga scotch tapes.
humingi ng tulong sa paggawa, sa pagdidikit ng scotch tape. Yan. So, para hindi kayo mapahamak sa paggamit ng gunting, didikitin natin ito at ididikit natin ito. Ito, ididikit natin yan. Meron na tayong box para sa pagitan ng ating arc. Dito natin siya ididikit, mga bata. Ganyan. Siyempre, para maidikit natin siya, gagamit tayo ng double-sided na tape. Kuha tayo. Ito yon. Para mas madikit. Ayan. Nakadikit na siya. Sunod, ito din. Gagamitan ulit natin siya ng sided tape. Didikit natin yung kabilang bahagi. Kailangan pantayin natin para pantay siya dun sa kabila. Ayan. So, nakadikit na ang ating heart. Paano natin siya gagawing pen holder, mga bata? Gagamitin natin ang tube na ito na ginamit sa tissue paper. Ilalagay natin siya sa loob. Ayan. Pag nailagay na natin siya sa loob, pwede na natin siyang lagyan ng design. Ito, kanina, nilagyan ko na siya ng color. So, lagyan ko pa lang ng mas matingkad na color. Para na mas lumutang ang itsura ng art ni Noah. Ayan. So, ito magiging itsura niya. At ito. Pagkatapos natin lagyan yan, pwede na nating idikit si Noah dito sa unahan ng kwarto. Ito. Idikit natin gamit ang ating glue. Lapit na. Ayan! Sunod, isunod natin ang mga animals katulad ng giraffe. Bahala na kayo kung saan nyo gustong ilagay. Ako, dito ko siya ilalagay sa may unahan. At meron din akong inihandang lion. Pwede nyo siyang idikit dito sa baba ng arko ni Noah. Dito. Kahit saan, pwede nyong idikit. Ito pa yung isa. Dito naman sa baba ng giraffe. Sunod, pwede din ang elephant. Naghanda din ako ng elephant. Pwede nyo siyang idikit dito. Ayan, dito. Isa pang elephant. Meron pa rin akong isang elephant. Pwede nyo din siyang idikit pa. Siyempre. Tapos na ang ating Noah's Ark pen holder. Pero para mas maging mukha siyang pen holder, ilagay natin yung ating mga crayons dito. Ayan. Para pagkakatapos nating gumawa, pagkakatapos nating mag-drawing, magkulay, maging maayos at maging malinis. Kapag inutusan tayo ng ating mga magulang, kailangan sumunod tayo. Ganon ang ginawa ni Noah. Sumunod siya sa kagustuhan ng Diyos para sila ay maligtas. Tayo din, kapag susunod tayo sa ating mga magulang, maliligtas tayo sa palo nila. Kaya kapag ganito ang ginawa natin, hindi na tayo mapapagalitan, hindi na tayo mapapahamak. Katulad ni Noah, dahil sa pagsunod niya sa Diyos, siya ay at ang kanyang pamilya ay naligtas. Mga bata, madali lang gawin ang ating Noah's Ark pen holder. Paalam! Hanggang sa muli!
Hi mga bata! Nako, alam ko nag-enjoy kayo sa ating Sunday School ngayon. Marami kayong natutunan. Sige, bago tayo magtapos, tayo ay manalangin. Sige, paano nga tayo mag-pray? Ang kamay ititiklop, ang ulo iyuyuko, ang matay ipipikit, at tayo mananalangin. Lord Jesus, maraming salamat po sa aming mga natutunan sa umagang ito ng aming Sunday School. Salamat po dahil tinuruan mo kami na patuloy na sa iyo ay sumunod at tulungan mo po kami sumunod din sa aming mga magulang, sa aming mga mahal sa buhay. Lord God, palakihin mo po kami na mabubuting bata at ito po ay i-share din po namin sa iba. At makita po namin na hindi po kami mga away, hindi po kami mga abuso ng iba dahil ito po ang itinuro mo sa amin. Dahil ikaw ang unang nagparanas sa amin, Lord Jesus, na kami po ay dapat ay sumusunod sa iyo sa lahat ng iyong gusto. So Lord, salamat po. Pagpalain mo po ang aming Sunday School at magpatuloy po ito. Marami pang bata ang maabot nito at marami po kaming matutunan. Ito po ay maipakita namin sa aming tahanan at sa aming mga kaibigan. So Lord, thank you Lord Jesus. Pinapanalangin din po namin ang aming bansa. Tulungan mo po ang aming presidente sa kanyang mga ginagawa. Pagpalain mo po siya. Pinadalangin din po namin yung mga may sakit. Lord, pagalingin mo po sila in Jesus' name. At tulungan mo rin po, Panginoon, yung aming mga frontliners, Lord God. Protektahan mo po sila at ingatan. Sa iyo po, ang lahat ng papuri, Ama. Ito po ang aming panalangin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, mga bata, salamat sa inyong pagsama at sa susunod na linggo ay tayo uli ay mag-imbita ng ating mga kaibigan, mga kapitbahay para makasama natin sa Sunday School at mag-picture kayo. I-send nyo sa ating mga ate. So God bless you. Bye-bye! Told Noah there's gonna be a floody, floody Lord. Told Noah there's gonna be a floody, floody. Get those children out of the mighty, mighty children.